Maangal ang mga opisyal at residente ng Severa Subdivision sa Bacolor at maging sa Mabalacat sa Pampanga sa negatibong imahe na kanilang nakukuha. Mula po nang maharap sa mga kaso ang Globe Asiatic ni Delphine Lee. At kaunay po niya, mga kasama natin sa studio, sila Ginoong Ramon Recto, Vice President ng Severa Bacolor Homeowners Association, at kasama po si Attorney Sana Coronel sa ating bisita ngayon, ang tagapagsalita po ng Pag-ibig, para sagutin yung ilang mga issue may kinalaman pa rin sa Globe Asiatic. Good morning po sa inyong dalawa. Unahin ko lang po si Ginoong Recto. Kamusta na ho yung Severa, yung homeowner nyo doon sa Bacolor, Pampanga? Ay, Bacolor, Cavite. Ay, Bacolor, Pampanga. Hindi, Pampanga po. Pampanga, okay. Yung pasilidad, yung seguridad sa inyong subdivision, ano ho yung nagiging problema po ba? O... Sa madali pong salita, no? Itong problema ito, this all started when all of these cases were filed by Pag-ibig, and Delphine Lee had to go into hiding, ano po? Opo. So lahat po kami, we were all, nagtataka po kami, bigla siya nawala, tapos na lumabas po yung mga press release, ano po, na ang scam po niya, ang ninakaw po niya, 7 billion, Opo. ano po? So, he's supposed to be, on record po, he's supposed to be our developer, no? Even until now, dahil habang hindi pa niyo po sinasabit yung Certificate of Completion sa HLURB, he's still our developer by law, on paper, ano po, as far as HLURB is concerned. So, nagtataka po kami, ano? Lahat po kami, in fact, I was his biggest critic, no? Pabira naman yung tao niya, talagang bakit niya ginawa ito. So, in other words, pati po ako we were all deceived. Apektado kayo, oo. No, we were all deceived, actually, by all of the press releases that were going on. Deceived? Yes. Okay. Let me explain, ano? Because na-discover po namin, habang po nagtatanong po kami, in the beginning, lahat po kami, gano'n, ano? Bakit kami iniwan, nakabitin, he's supposed to be taking care of the subdivision because he's our developer. Bigla siya nawala. Ano po? So, sa amin naman po, bakit gano'n? So, we started investigating. I went to Pag-ibig, the regional office in Pag-ibig, we started finding out. Little by little po, lumalabas po yung katotohanan, ano? Na hindi po 7 billion in the first place. Ang scam, at best, no, is supposedly, nag-umpisa po yung scam na yon, supposedly, when they allegedly discovered that there were about 1,000 to 1,400 fake members and fake buyers, ghost buyers. Ano po? So, hindi po 7 billion yon. Ang scam po at best was 1 billion, between 840 million and 1 billion. Malayo po yon. Tapos noon, we also found out, little by little, ano, na-discover po din namin na yung mga kinasuhan, syndicated estafa. Ano po? That's supposed to be at least five people coming together and planning, no? And implementing whatever plan they're going to do to swindle. 5 tao po yung syndicated. Ang kinasuhan po, puro taga-GA. Isa lang po yung kinasuhan na taga-Pag-ibig. Ano po? At yung kinasuhan po na taga-Pag-ibig, taga-notaryo po lang. I mean, hindi siya, he had nothing to do with the release of the money. He had nothing to do with the approval of the loans, no? Ito lang po yun. Common sense, ano po, ano? Common sense. Ako po yung buyer. Kayo po si Delphine Lee, siya po yung Pag-ibig. Ano po? So, gusto ko bumili ng bahay nyo. No? So, siyempre, magsasabit po ako sa inyo ng mga requirements ko. I have to prove that I'm a Pag-ibig member. Correct? I have to show them that pwede kong bayaran yung mga monthly amortizations. Ano po? Ang tanong ko po, sino po dapat ang gagawa ng CI? Kayo po ba o ang Pag-ibig? At saka sino po ang nagre-release ng loan? Kaya po nagtataka kami, ano? Kung bakit po ganon. So what we did is we went to Pag-ibig, we went to the regional office, and we started talking to officers there, and we promised them anonymity. You know? We promised na this atin-atin lang to. And we found out so many things because there are some officers there that are still... So sa maikling ang sinasabi nyo rito, mas may kasalanan yung Pag-ibig? Hindi po, hindi po. No, definitely not. No? Ang sinasabi ko pa lang ganito, ano?
matagal ko pong pinagdasal ang pagpunta ko po dito kung talagang pupunta kami dito. Because as a board, last week, nag-decide na po kami, we made a resolution that we will, in order for us, na ibalik po namin ang subdivision namin sa dati, we will have to deal directly. It would be most advantageous for us to deal directly with Delphine Lee. Ano po? Because, well, for the in the first place, siya po yung aming developer on record. Ano po? Hanggat hindi pa niya sinasubmit yung kanyang certificate of completion sa HLURB, siya po yung aming developer. So ano ho yung nararanasan niyo pong sa panig po ni Delphine Lee? Kasi ganito po yun. Nung siya po, nung si Delphine Lee pa po ang namamahala sa Severa noon, spoiled kami. No? Low-cost house kami, but the concept and the vision was Yung brilliant. mga amenities, medyo... It was brilliant. Meron Okay. po kami sariling eskwelahan hanggang high school. So, nung nag-hide na ho siya, napabayaan ho ba yung Severa? Napabayaan po yun. No? Kaya nga po kami galit na galit sa kanya. Oo. Nung mga panahon na yon, nung una siyang nagtago. Pero wala namang issue sa inyo na fake titles o double home ownership or... I brought some documents no, that will show you no, kung ano po yung sinasabi nilang double sale, fake title. Wala naman Okay, po kami... teka, medyo time constraint po tayo, Mr. Attorney, nakarating na ho ba sa inyo yung hinaing po ng mga taga-Severa? Well, of course, no, Igan, yung matter of kung sinong dapat kinasuhan, magkano ba talaga ang niloko ni Delphine Lee at ng kanyang mga kasamaan sa GA sa Pag-ibig Fund, no? Yan ay mga matters na precisely gusto nating patunayan sa korte. Yan po ay nasa korte na. As far as Pag-ibig is concerned, ang ebidensya namin ay papatunay niyan. Of course, dispute ng mga ibang tao who admit na sila ay naniniwala pa din na si Delphine Lee ang dapat nilang kakampi dito. So we respect that. And sa pamamagitan ng paglilitigate sa kaso, siguro yun na lang po ang aming gustong gawin. Pero sa Severa ba, ano bang natuklasan ng Pag-ibig yan? Kumpara doon sa ibang kaso, hindi ganun ang nangyari sa Severa? Hindi po, kasi po yung pong mga nakatira po doon, precisely, hindi po sila ang borrower na nakasulat sa papeles ng Pag-ibig. Nang hinanap po namin ang mga borrower. Sa Severa? Yes, sir. Yung mga hinanap namin ang mga borrower na nakasulat doon sa loan document sa sinubmit ni GA sa Pag-ibig, yan nga po yung mga ghost, mga non-existent. Kaya po yan ho ang naging dahilan kung bakit kami nag-file ng kaso. Of course, sila po kasi hindi ho sila nangutang. Yung mga nakatira po doon, hindi po sila nangutang sa Pag-ibig. Kaya nakakapagtaka para sa kanila na nakikialam ang Pag-ibig sa kontrata nila ni GA. Pero kasi nga po, accredited po ng Pag-ibig na developer si Globe Asiatic. Kaya meron din po siyang mga obligasyon sa Pag-ibig na kailangan din po niyan tuparin. That is why we want to go straight doon sa kaso. Mag-umpisa na po ng trial para po sila rin po ay ma-assure na hindi po namin sila hinaharas. Kami po ay gusto lang patunayan at maibalik sana kung ano yung nawala sa pondo ng Pag-ibig, sir. So, yes. May I respond to that? Una-una po, gusto ko pong maging malinaw, hindi po namin pinapanigan si Delphine Lee. No? Ang sinasabi ko po, as our developer, we do not really have much of a choice but to actually deal with him. Because in the beginning, he was a perfect developer. He was there for us. No? Pag may problema, nandyan siya. In fact, he spent hundreds of thousands of dollars every month to upkeep at saka to keep the school afloat. No? Pera niya po ang ginamit niya doon. In fact, saan ka nakita ng low-cost housing pag may... Pero yung loan nyo, saan ho kayo nag-loan para... Sa Pag-ibig po. Ngayon nagbabayad po kayo sa Pag-ibig? Yes. Now, let me just explain something. As subdivision owners, no, as subdivision buyers, we're supposed to be protected by Presidential Decree 957. Ano po? This is the decree that protects condominium subdivision buyers. Ano po? So, ang sinasabi ko lang po ay ganito. We have rights under those laws. Under that law, we have rights. Ang pakiusap po namin sa Pag-ibig, kasi iniwan na po kami ni Delphine Lee. So about 2 years ago, we went there and we said, look, wag muna kayo mag-foreclose. Sana po pagbigyan niyo po muna dahil ito lang po yun. Halimbawa, bumili po kayo ng unit sa subdivision. Ano po? And then, after 1 or 2 years, nagkakaroon na ng karnaping, nagkakaroon na po ng droga, nagkakaroon na po ng marami ng nakawan sa subdivision. Do you still want to stay in that subdivision o ayaw mo na?
Pero responsibilidad na ho ng homeowners yun, eh, di ba? Hindi ho. Responsibility, that is the responsibility supposedly of the developer kung hindi pa siya nagsasubmit ng certificate of completion. Ano po? Hindi pa ba nagsasubmit si... Hindi, kasi precisely, Igan, yun Nasa nga ang... kaso- may kaso pa. Yun nga. Okay. In fact, Igan, yan yung naging problema eh. Mapapansin ninyo, they appreciate the fact na maraming ipinapasok na pera si Delphine Lee. Well, we say, yan yung 6.5 billion ng Na kinuha pag-ibig. doon sa ibang, na illegally. Kaya, nang naputol ang pondo na binibigay ng pag-ibig sa kanila, naubos din ang suporta. You know, if he is a real developer at concerned siya sa mga tao, maski nagtatago siya, the company exists eh. Dapat, tinutuloy ng kumpanya. Pero precisely, nang mawala ang suporta galing sa pag-ibig, yan ang nasa kaso natin. Okay, medyo kulang po oras natin para mapag-usapan pa ito ng mas mahaba. Pero tinutulungan nyo naman yung kaso ng mga taga-Severa. Of course. Okay, maraming salamat po. Pasensya na po, Ginoong Recto. Opo. Kulang na kulang po tayo sa oras. Vice President Severa Bacolor Homeowners Association at kay Attorney Sandra Coronel ng Pag-ibig. Nauna na sinabi ni Delphine na hindi sila gumagamit ng ghost borrowers at hindi sila sangkot sa double selling.